Kakatapos lang namin magbayad ng PhilHealth contributions. Sama ko dito yung aking tita na isang business owner. At tanungin natin kung bakit siya nagvo-voluntary contribution pa sa kanyang PhilHealth. And bakit ka pala nagko-contribute pa sa PhilHealth mo even if the full-time business owner ka na? Yun ba? Kasi naisip ko, since pandemic kasi hindi na ako nag-work, so syempre naputol na yung contribution ko between my employer tsaka employee relationship. So hindi naman tayo bumabata rin in case na na something happen, wag naman sana. So meron tayong maaasahan na tulong galing government. At the same time, ito yung magiging katulong natin sa yung financial natin. Kasi syempre, pag nagkasakit ka, na-hospital ka, so mas maganda na may backup ka through PhilHealth para mas hindi mo na intindihin yung mga iba pang gastusin. Paano yun? Di ba may mga news ngayon or mga sabi-sabi with regards to this? So, ano masasabi mo at bakit naguhulog ka pa rin? Kasi nga, hindi lang naman para sa sarili mo. Siyempre, pag naghulog ka kasi at naging member ka ng PhilHealth, is covered na rin yung dependent mo. So, once na na-hospital din sila, so malaking tulong yung PhilHealth contribution mo para sa gastusin sa ospital. Thank you so much, Aunt, for sharing. Ayan, so kung nagdadalawang isip ka pa kung magko-contribute ka sa PhilHealth mo, lalo na kung self-paying, individual ka or voluntary, I highly recommend na maghulog ka na rin ng contribution mo. Kasi from my personal experience nung December, first time ever na gamit ko yung PhilHealth contribution ko, 9K pa lang nahulog ko in the past few years, pero 15,000 yung na-charge sa sa procedure. So endoscopy, colonoscopy, yun yung ginawa sa akin. And required siya na i-process sa baba ng hospital. Even if meron akong health card, 300,000 coverage for example doon, hindi kasi siya mako-cover ng buo ng health card. So may portion talaga na nakaalat doon. And yun yung pinaprocess kung bakit kailangan natin maghulog. Yun lang. So I hope nakatulong tong video na to para sa inyo.